Gising na ba tayo? Nandito na ba tayo? Baka mamaya natutulog pa tayo. So, gising na. Gising. Okay, so, ayun, good morning po ulit sa mga nasa online. Mas okay sana na naka-on cam kayo. Diba? So, on cam po tayo para magkakitaan tayo. Ayun, so, reminders lang po, meron tayong communion mamaya. So, sa mga nasa online, prepare na po natin yung tinapay natin at ating inumin. So, meron din po dito sa physical. So, mamaya meron po tayo. And, ayun. So, may babasahin lang din ako. Ayun. Tayo na pala tayo. Ayan, tayo muna tayo. So, may babasahin ako sa Philippians 4, 6 to 7. Ayan, sabi dito, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. If you do this, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will guide your heart and mind as you live in Christ Jesus. Amen! So, alam ko lahat naman tayo, no? Lahat naman tayo may pinagdaraanan ngayon. So, ang bawat isa ay may mga struggle, di ba? Pero, sabi dyan, don't worry about anything, eh. Di ba? So, shout out dyan sa... Ayan, shout out sa inyo na kapag may problema, may mga pinagdadaanan, kay Lord unang lumalapit. Amen? So, we'll pray. Ayun. So, let's close our eyes and let's remain the holy presence of the Lord. Yes, Lord, Father God, maraming salamat po sa napakagandang umaga na binigay niyo sa amin. Maraming salamat dahil alam namin ngayong umaga ay may encounter ka na naman namin. Lord, maraming salamat sa past few weeks, past few days, Panginoon, na alam namin kasama ka namin. Lord, maraming salamat dahil ngayong umaga ay alam namin na marami na naman kaming matututunan sa iyong salita. Lord, dalangin namin kung sino man po yung mga papunta pa lang, mga nasa biyahe, kung ano po ang magbigay ng protection, guidance, Panginoon, sa kanila. Dalangin din namin yung mga nasa mag-online, Lord. Ikaw na po ang mag-remind sa kanila na umaten, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Dalangin din namin, Panginoon, na this morning, ilayo niyo po kami sa anumang distraction na hindi kami makakapag-focus sa iyong salita, Lord. I know na ngayong umaga ay para sa amin itong message niyo sa bawat isa. Maraming salamat dahil alam namin kung sino man po ang mag-deliver ng iyong message this morning, alam ko na siya ay iyong kinausap, Lord God. Dalangin namin na ikaw po yung maitaas at makita sa buhay namin ngayong umaga, Lord God. Muli, maraming salamat po sa lahat. And all of this we pray in Jesus' name. Amen! Ayan, so, sino ang ready ng pagpuri sa Panginoon? I know na lahat tayo, kaya naman, I encourage you all na umawit, sumayaw, or ibigay natin yung best natin sa Panginoon ngayong umaga. Okay, so ngayon, i-welcome na natin ang music team sa pamumunahan ni Ate Melay. Yeah. Amen. Amen. Okay, are we all happy today? Amen. Hindi lang dahil may birthday. Amen. So bago tayo magsimula, meron akong verse na babasahin. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verses 10 to 12. Sabi po doon, our sins are washed away and we are made clean because Christ gave His own body as a gift to God. He did this once for all time. All Jewish religious leaders stand every day killing animals and giving gifts on the altar. They give the same gifts over and over again. These gifts cannot take away sins. But Christ gave Himself once for sins, and that is good forever. After that, He sat down at the right side of God. Sinong hindi happy? Pag ganyan ang malalaman mo, sinong hindi happy? Wala. Pero dahil nalaman natin na ganyan pa rin, lahat ay happy. Amen? Amen!
kaya't habag. Kaya naman, O Diyos, hayaan mo na ngayong umagang ito, namdamin namin ang napakasarap na presensya mo. Aawit kami mula sa aming puso. Dahil karapat-dapat ka namin papurihan at pasalamatan sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Maraming salamat po. All these pieces broken and
the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. This is open our Bibles in 1 Corinthians chapter 11, verses 27 to 31. Pwede pakinggan dito sa isa. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Hallelujah. Praise be to the Word of God. Salamat, Panginoon. Lord, you're telling us to examine ourselves. It's a warning from Paul to the church. If any among you is not part of the body of Christ yet, kapag ikaw ay hindi pa tumatanggap, you haven't being one with the Lord. Hindi pa tayo nakikipag-isa sa Panginoon. Please don't take the bread and the cup. Why? Because the Word says you are judging yourself. You are sinning against the body and blood of the Lord. So napaka-importante talaga na before we take the breaking of the bread, before we partake in the communion, we gotta examine ourselves if we are with common union with the Lord. This is so important kasi bakit? Kasi we are the ones imposing judgment on ourselves. Taas natin ang tinapay. Takinom din ito. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon, binigyan niyo kami ng privilege. It's really a great privilege for being here right now, partaking the bread and the wine with you, Lord. Our common union with you. Salamat sa tinapay na ito na sumisimbolo na iyong banal na katawan. Ang iyong katawan na nahirapan, sugatan para po sa aming kagalingan, nahirapan para hindi na kami mahirapan. Because you took it all. Ikaw ang kumuha ng lahat ng parusang dapat sa amin ipapataw. Salamat po, O Diyos. Sa lahat ng sugat na iyong natamo, you said in your word, that by your stripes we are healed. Sa bawat sugat na natamo ng iyong katawan, ay kagalingan po para sa bawat isa sa amin. That's why, right now, we claim that healing. We claim that promise. We claim that fulfillment, Lord God, that you did on that cross. Salamat po. Nagpapasalamat kami sapagkat ang bawat isa sa amin ngayon ay magaling na. We might feel different, but it's not about our feelings, but it's about what you did for each and every one of us. By faith, we receive that healing. Tinatanggap namin, dinideclare namin that we are now healed because of what you did, not because of what we did. Ngayon din ang inumin nito na sumisimbolo ng iyong banal na dugo. Ang iyong banal na dugo na siyang na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Ang iyong banal na dugo na siyang naghugas ng aming mga kasalanan. Ang iyong banal na dugo na ginawang kasing puti ng liebe, ng snow, ang aming kasalanan kahit na ito ay kasing pula ng dugo. Salamat po, O Diyos, sa pagpapawalang sala sa amin. Salamat po, because without the shedding of your blood, there will be no remission of sins.
We know that, we accept that, and we live that, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kabutihang loob mo para sa bawat isa. You offered your life for each one of us so that we will have life. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Inoffer mo ang kapatawaran ng aming mga kasalanan para po matuturing kami magpatawad sa lahat na nagkakasala sa amin. So that we will learn how to love each other because you demonstrated that love for us. Your grace is so amazing. Your love is so amazing. Sabay-sabay po natin kainin at inumin ang inumin ito. Panginoon, muli maraming salamat po for everything that you did for us. Sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. No one could ever do that to us. Ikaw lamang ang tanging ikaw. Kaya po sa iyo lamang kami dumidepende, sa iyo lamang kami kumakapit, sa iyo lamang kami naniniwala at nagtitiwala. That every word that comes from you is life for each one of us. Maraming salamat po. We praise you and we worship you. This is our prayer in Jesus' name. And everyone says, Ayun. Thank you, Lord. So, ayun, gising na po ba ang lahat? Ayun. Ready na dapat tayong makinig mamaya ng message sa atin. So, konting reminders lang po sa mga nasa physical. Physical and online. Ayun, i-ready na natin yung ballpen and notebook natin. So, pwede ba natin yung ipakita ang meron talaga? Itaas natin yung ating notebook and ballpen. Wala! Nako, hindi kayo makaka-enter sa heaven. Ayan, so dapat meron tayong ballpen and paper para mamaya para sa take the notes natin. Para hindi tayo madistract kapag sa cellphone tayo nag-notes. Okay, and sa mga nasa online naman, panatilihin natin na naka-mute yung mga microphone natin. And yung mag-on cam tayo, di ba? Para naman kita namin na talagang nandyan kayo, nakafocus kayo. Amen? So, ayun. So, huwag na natin patagalin pa. I-welcome na natin ang ang magdi-deliver po ng message. Magdi-deliver talaga, no? Ang ating word deliverer ngayon, this morning. Walang iba kundi si ang pinaka-pogi. May kamukha siyang artista. Mamaya kayo nang Ayan, so i-welcome na natin ang ating pinaka-poging pastor. Si Pastor Ricky Cortez. Kala mo, papasok sa langit ka na. Sa totoo po yun ako, pinaka-po. Kasi ako lang ang pastor.